Apektado ang operasyon ng PhilHealth ng kautusan ng pamahalaan na ibalik sa kaban ng bayan ang 60 bilyong pisong pondo nito. Isa yan sa mga puna ng COA sa audit report nito sa ahensya. Sa audit naman ito sa Department of Health, napuna ang mga gamot at bakuna na nag-expire o pa-expire na. Ang sagot ng Health Department sa mga ito, sa pagtutok ni Maki Pulido. Hindi biro ang mahal na mga gamot sa panahong ito. Kaya nakahihinayang ang puna ng Commission on Audit sa gastusin ng Department of Health noong taong 2024. Halos 35 milyong piso ang droga, gamot at iba pang inventaryo ng Health Department ang expired na ayon sa COA Audit Report. Bukod pa yan sa halos 100 milyong pisong halaga ng mga gamot na malapit nang ma-expire. Sa obserbasyon ng COA, maaring masayang ang gamot dahil overstocked o sobra o di kaya'y mabagal ang paglabas ng mga gamot. Tungkol sa mga gamot na nearly expired, sabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo, malamang sa ngayon ay na-distribute na ang mga ito. Sabi niya, nang mag-audit kasi ay may 1 taon pa bago ma-expire ang mga gamot. Aminado siyang malaking hamon ang inventaryo para maiwasan ang expiration ng mga gamot. May ipinatutupad ng Electronic Logistics and Management Information System, pero 60 to 70% pa lang ang gumagana, kaya may mga lugar na hindi pa naabot. Yan sana yung pinaka-computer program na magsasabi ilan ba ang binili natin, nakarating na ba ito dun sa mga pasyente o mga tao na nangangailangan at ilan ang sobra. Kabilang sa mga nakitang expired ang 19 million doses ng COVID-19 vaccine. Pero sabi ni Domingo, noon pa yan, dahil nagbilihan ng ganyan ng mga lokal na pamahalaan kahit sinabihan na silang bibili ng mga bakuna ang national government. Sumobra tuloy ang mga bakuna. Nasama uli ito sa COA audit dahil hindi basta-basta ang disposal nito. Nung patapos na yung pandemic, ang daming gustong mag-donate kasi ayaw ma-expirean. Naglanding lahat sa DOH. Sa audit report, nagbabala rin ng COA na maaaring maapektuhan ang financial stability at operational efficiency ng 13 DOH hospitals. Pahirapan umano kasi ang pagtiyak sa pagiging tama at sa pagsingil ng dapat na koleksyon nito sa PhilHealth na mahigit 1 bilyong piso. Halos 800 million pesos sa halagang ito ay dininay ng PhilHealth, habang halos 300 million pesos ang return to hospital o ibinalik sa ospital para malinawan. Dahil yan sa hindi pagsunod sa tamang paraan ng pagproseso sa mga claim na itinakda. Paliwanag ni Domingo na bigyan na ulit ng pagkakataon ng mga ospital na mag-file ng claims matapos itong pag-usapan sa PhilHealth Board kung saan chairman of the board ang DOH. PhilHealth will have more accurate numbers kung ano nilang yung lumiit na yung bilang kasi even yung financial statements ng PhilHealth, tumaas yung kanilang bayad. Sa audit namang isinagawa ng COA sa PhilHealth, ipinunto nito ang mga panganib na maaaring makaapekto sa operasyon ng PhilHealth. Una rito ang potensyal na pagkaubos ng reserve fund ng ahensya matapos ibalik sa National Treasury ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth. 89 billion pesos dapat ito pero nag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa natitirang 29 billion. Ikalawa, kulang ayon sa COA ang subsidiya mula sa gobyerno para sa mga indirect contributors o mga senior citizens, PWD at indigent o mahihirap. 9 billion pesos lang daw ang ibinigay na subsidiya ng gobyerno sa halip na higit 40 billion pesos. Ikatlo, sabi ng COA, walang natanggap na alokasyon ng PhilHealth sa taong 2023 at 2024 para sa pagpapalawig ng ilang benefit packages tulad ng expanded dialysis at mental health package. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayagang PhilHealth pero dahil nasa PhilHealth Board ang DOH, alam daw ng DOH ang financial status nito. Giit ni Domingo, sapat ang reserbang pondo ng PhilHealth. Maliban dyan, para sa 2026 national budget, 113 billion pesos ang panukalang subsidiya na matatanggap ng PhilHealth. Malaki talaga yung reserba ng PhilHealth ngayon na sa katunayan sa buong mundo ang mga health insurance systems ng gobyerno hindi dapat malaki ang reserba. In fact, pag nabasa natin yung nakalagay sa UHC law natin saka sa PhilHealth law na rin, no more than 2 years operational expenditure. 2 taon lang dapat yung tinatago. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Iginiit ng Office of the Vice President o OVP na walang nakitang paglabag ang Commission on Audit sa opisina base sa 2024 audit report nito. Binigyang diin ng OVP na walang nakita ang COA na nawala o nasayang na pondo o ari-arian ng gobyerno. Sabi ng opisina, lahat ng mga puna ng COA ay pawang administrative at sumang-ayon na ang OVP na ipatupad ang mga rekomendasyon ng COA.
Ilan sa mga pinuna ng COA ang mababang paggamit ng pondo ng OVP, kakulangan sa dokumentasyon ng distribusyon ng mga welfare goods, at kakulangan din sa patakaran sa pagtanggap ng in-kind donations sa opisina. Muli ring binanggit ng OVP na nagbigay ng unmodified opinion ang COA sa presentasyon ng financial statements ng opisina na ibig sabihin ay naipresenta ng tama ang financial statements. Nauna nang nilinaw ng COA na hindi dapat ituring na rating, score o grado ang audit opinion. Mga kapuso, humingi na tayo ng update tungkol sa low pressure area na naging Bagyong Wilma. Ihahatid dyan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, saan-saan ba magpapaulan itong Bagyong Wilma? Salamat, Emil. Mga kapuso, nakamonitor tayo sa ika-23 bagyo sa bansa. Ngayong 2025, ang Bagyong Wilma na nagbabadyang maglandfall at tumawid sa lupa simula bukas. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Wilma sa layong 575 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 45 kilometers per hour at yung pagbugso naman nasa 55 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pa-west-southwest sa ngayon sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, posible itong maglandfall dito yan sa Eastern Visayas o di kaya naman sa Dinagat Islands bukas ng gabi o sa Sabado ng umaga. Pagkatapos po nito, sunod nitong tatawirin itong iba pang probinsya sa Visayas bago dumaan dito sa Northern Palawan, Linggo ng gabi o kaya naman ay sa Lunes ng umaga. Mga kapuso, pasok sa tinatawag po natin na area of probability. Ito po yan, itong bahagi ng Northeastern Mindanao, Samar and Leyte provinces, ganun din itong Bohol, Cebu, Negros Island Region, Western Visayas at pati na rin itong Palawan. So ibig sabihin, posibleng ito po yung mga dadaanan nitong Bagyong Wilma sa mga susunod na araw kung sakali man po na magkaroon po ng pagbabago, kung ito ay aangat ng konti o bababa o di kaya naman mame-maintain po yung kasalukuyang pagkilos. At kung mapapansin din po ninyo, ito po ay medyo kamuka nung naging track ng Bagyong Tino at Bagyong Verbena, kaya maging alerto pa rin yung mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Pwede pa rin magkaroon ng pagbabago kaya tutok lang po kayo sa updates. Sa ngayon, nakataas na ang wind signal number 1 sa southern portion ng mainland Masbate. Sa Visayas naman, kasama po dyan ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, northern portion ng Cebu, kasama po ang Bantayan at Camotes Islands, pati na rin ang eastern at central portions ng Bohol. Sa Mindanao naman, kasama rin sa ilalim ng wind signal number 1 ang Surigao del Norte, Siargao, Bukas Grande Islands, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur at pati na rin ang northern portion ng Agusan del Norte. Sa mga nabanggit na lugar, posible pong maranasan yung pabugso-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulan. Mga kapuso, ito pong wind signal ay tumutukoy po doon sa lakas ng hangin. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga pag-ulan, lalo po at makakaapekto rin bukod po sa Bagyong Wilma, itong hanging amihan, shear line at pati na rin ang localized thunderstorms. Base po dito sa datos ng Metra Weather, umaga pa lang bukas, mataas na yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito yan sa Samar and Leyte provinces. Ganun din sa ilang bahagi ng Bicol Region, pati na rin po dito sa Cebu, ilang lugar dito sa Negros Island. May mga kalat-kalat na mga pag-ulan din dyan po sa may Cordillera Region, pati na rin sa may Cagayan, Isabela at ilang bahagi ng Mindanao. Magpapatuloy yan sa hapon at mas mabababad na sa matitinding mga pag-ulan. Ito pong Eastern Visayas at pati na rin yung Bicol Region. So makikita po ninyo, meron po nagkukulay orange and pula at meron pang kulay pink. Ibig sabihin po niyan, heavy to intense na minsan ay halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Malalakas sa ulan po yan sa Samar and Leyte provinces. Ganoon din dito sa malaking bahagi ng Bicol Region. Kasama po ang Camarines provinces, Catanduanes, Albay, Sorsogon at pati na rin ang Masbate. Posible rin po ang mga pag-ulan dyan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Barm at pati na rin sa ilang bahagi ng Soxargen at ng Davao Region. Ito po, Soxargen and Davao Region, may mga kalat-kalat po na mga pag-ulan. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Mindoro provinces, Quezon at pati na rin sa ilang bahagi pa ng Northern Luzon. Dito naman sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng mga kalat-kalat na ulan bukas. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.
May special Christmas treat ang ilang sparkle artists para sa mga kapuso nating taga Batangas. Ang ilan sa kanila di rin pinalampas ang ipinagmamalaki noong Batangas-style beef caldereta. Narito ang report ni Diane Loquiliano ng GMA Regional TV. Pagbabalik tanaw sa yaman, pagkakakilanlan at kultura, yan ang bumida sa Kabakahan Festival sa pagdiriwang ng 76th founding anniversary ng Padre Garcia, Batangas. Mas pinaespesyal ng sparkle artist na sina Paul Salas, AZ Martinez, Jennifer Maravilla, at Talaga Chalian ang selebrasyon sa kanilang performances. Swag moves ang ipinakita ni Paul. Habang powerful vocals naman ang ibinida ni na Jennifer at Tala. Habang charming serenade ang handog ni AZ. Siyempre, hindi rin nila pinalampas ang pagkakataong tikman ang tanyag na Batangas-style beef caldereta. Mga Garcianos, maraming salamat po mga kapuso sa inyong pagmamahal na ibinigay po sa amin. Sana nakapagbigay kami ng onting kasiyahan po para sa inyo. Narinig kong umulan din, kaya maraming salamat na nagstay po kayo. Thank you for supporting everyone who's in the festival. Iba kasi yung feeling talaga kapag naahakanta sa ganitong klaseng event. Maraming salamat po for having us this year. Sobrang saya. Medyo nagulat ako sa tao kasi ang dami talaga nila. Sa Batangas pa rin, dinagsa naman ang masayang Paskuhan sa lungsod ng Calaca. Pinailawan doon ang higanting Christmas tree na may temang pag-ibig ang tanglaw ng Pasko. Matapos ang ceremonial lighting, naghandog naman ang kani-kanilang all-out performances ang cast ng upcoming GMA drama series na House of Lies. Kabilang dyan sina Beauty Gonzalez, Mike Tan, at Chris Bernal. Kasama si Rita Daniela. Bukod sa pagpapasaya sa Calacazens, ibinahagi rin ng Kapuso Stars ang kanilang Christmas plans. We'll be going to Japan, yun. First time kong pupunta. Every Christmas naman, isa lang naman yung plano namin ng family to celebrate together dun sa bahay namin. Gusto namin very intimate lang sa bahay, tapos talagang quality time. Basta gusto ko lang happy yung pamilya ko, yung mga taong mahal ko sa buhay at mahal din ako. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Diane Loquiliano, nakatutok 24 oras. Tila habol na himala bago magpasko ang paglaya ng 9 na tripulanteng Pilipino na binihag ng mga militanteng Houthi noong Hulyo. Pauwi na sila sa Pilipinas at sabik na makareunion ang kani-kanilang pamilya. Ang kanilang mga pinagdaanan sa pagtutok ni Von Aquino. Matapos ang 5 buwang pagbihag sa kanila matapos kubkubin ng Houthi militants ang pinagtatrabahuhang MV Eternity Sea noong Hulyo, pauwi na ngayong araw sa Pilipinas ang 9 na hinostage na tripulanteng Pinoy. Sakay ng Royal Air Force of Oman aircraft, mismo sina Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak at Philippine Ambassador to Oman Raul Hernandez ang sumalubong sa kanila sa Muscat, Oman. Pinapaabot ko ang pasasalamat ko sa Sultanate of Oman. Ang namumuno ay ang Sultan Haitham bin Tariq. At sila po ay talagang kaibigan po ng Pilipino. At lahat ng maaring gawin para iligtas ang ating mga marino ay kanilang ginawa. Kwentoan niya ng mga tripulante, bagaman maayos ang trato sa kanila, hindi nila inasahang makakalaya na sila kahapon. Hindi nila inaasahan. Sabi nila ay merong chance ng kanilang pagpapauwi pero hindi nila inaasahan na ngayong nangyari. Pagdating sa hotel sa Muscat ay agad nakatawag ng libre sa kanilang mga pamilya ang mga tripulante. Ang unang pagkakataon matapos ang pagbihag sa kanila. Pasalamat tayo sa TSA kasi syempre naiwanan nila sa barko yung mga travel documents nila kasi lumubog yung barko. So, ngayong gabi, na-witness ko mismo ang pagpapasinaya ni Ambassador Raul na pagbibigay sa kanila ng travel documents in Europe, their passport.
Ayon sa DMW, tatanggap ng tulong pinansyal ang mga tripulante at tulong mula sa ibang ahensya. Posible ring sa linggo maiuwi ang labi ng isa pang tripulante ng MV Eternity C na nasawi. Kaugnay naman ang Pilipinang nasawi sa sunog sa Hong Kong. Ayon sa DMW ay sinasaayos ang pag-uwi ng mga labi ni Marian Pascual Esteban. Tutulungan natin yung pamilya na yan. Na-meet ko yung 10-year-old son. Tutulungan natin yung 10-year-old son. At si Mayor Kit Nieto ay nagpo-provide din ng tulong niya sa pamilya, sa 10-year-old son. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Kanselado ang ilang biyahe sa dagat ngayong araw dahil sa epekto ng bagyong Wilma. Sa Sorsogon, stranded na sa highway ang mga truck na sasampasana sa mga roro sa Matnog Port. Tigil na ang biyahe mula roon patungo sa Northern Samar, Leyte at Surigao del Norte. Lalo't may mga lugar ng nakasignal number 1. Suspindido na rin ang biyahe mula sa Port of Ubay na patungo po sa Leyte at lahat ng biyahe sa dagat mula sa Western Leyte at Biliran. Kanselado na rin ang lahat ng biyahe mula sa mga pantalan sa Surigao City. Maliban lang sa ilang roro vessel na may kargang makakalagang kargo na mahigit 300 gross tonnage ang bigat at wala dapat sakay na pasahero. Suspindido rin ang biyahe sa ilang pantalan sa Eastern Leyte at Samar, kabilang ang Port of San Isidro, pati na ang Port of St. Bernard at iba pa. Tumestigo ang isang pulis laban kay missing sabongero whistleblower Dondon Patidongan sa hearing ng isang kaso ngayong araw. Kasong kidnapping at serious illegal detention laban kay Patidongan at 5 iba pa ang dinidinig ng Manila Regional Trial Court kaugnay sa pagkawala ng 6 na sabongero sa Manila Arena noong 2022. Ayon sa abogado ni Patidongan, naging maayos ang pagdinig at anuman ang mangyari sa takbo nito ay hindi anya makaapekto sa hiwalay na kaso laban sa umunoy mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Sa January 13, magpapatuloy ang susunod na pagdinig. Unexpected, lalo't maraming challenges. Ganyan inilarawan ni tanghalan ng Kampiyon 2025 Grand Champion Bjorn Morta ang kanyang pagkapanalo. What's next para kay Bjorn? Ichichika sa atin ni Nelson Canlas. And at this point, 2 na lang sila. Sino ang hihirangin tanghalan ng Kampiyon 2025 Grand Champion? Si Baron ba o si Bjorn? Ang tanghalan ng Kampiyon 2025 Grand Champion ay si Ang tanghalan ng Kampiyon 2025 Grand Champion ay si Bjorn Morta! Itinanghal na Grand Champion ng tanghalan ng Kampiyon 2025 sa TikTok Clock si Bjorn Morta. Umangat ang galing ni Bjorn laban sa 5 pang nakalaban niya sa titulo nang kantahin niya ang Michael Jackson hit na Rock With You. Kwento ni Bjorn, hindi niya ina-expect na manalo lalo't marami siyang kailangang matutunan during the journey. Actually, I'm one of the most, yung pinapagalitan madalas, nawawala po, tapos palaging late, and pinapagalitan ako. But when I practice po, you know, aftermath na siya, sa dulo na po akong nag-e-exert. Inuwi ni Bjorn ang grand prize na 500,000 pesos. Bukod pa sa home appliance package worth 75,000 pesos. No less than GMA Entertainment Group Officer in Charge Cheryl Chingsi at Consultant for Entertainment Group Darling De Jesus Bodigon ang nagbigay ng mga napanalunan ni Bjorn. Strike while the iron is hot para sa singer-songwriter. What's next after this? I will be releasing my first debut single, Hiling, and isusunod ko na po yung 2 single ko po na Lilim and Hinahanap Kita. I-record ko po and I will be producing it and releasing it. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.